Muling binuhay sa Kamara ang paggamit ng nuclear energy sa gitna ng problema sa supply ng kuryente sa bansa. Isinulong naman ng isang kongresista ang mas masusing monitoring sa sitwasyon ng mga lokal na pamahalaan sa gitna ng tag-init. Si Mela Les Moras sa sentro ng balita live. Angelic, sa gitna nga ng problema sa supply ng kuryente na nataon pa, ngayong sobrang init ng panahon, may mga mungkahi na inilatag ang mga mambabatas. Sa isang panayam sa PTV News, iginiit ni House Special Committee on Nuclear Energy Chair Mark Cojuangco na ngayong lumalala na ang energy situation sa bansa, napapanahon na talaga ang paggamit ng nuclear energy. Lahat ng paraan nasubukan na kasi umano sa bansa at ito na lang anya ang natitira na sa tingin niya ay pinakamainam na gamitin. Pinuna rin ni Cojuangco ang mga pagkukulang sa panig ng Department of Energy dahil ngayon higit kailanman, kailangan na talaga anyang paigtingin ang kagawaran ang kanilang mga hakbang para hindi naman maperwisyo ang ating mga kababayan. Lubos na ikinalulungkot ni Cojuangco ang pagkakaroon ng rotational brownout sa ilang panig ng bansa na nataon pa nga ngayong sobrang init. Kung masisimula na anya ang paggamit ng nuclear energy, kumpiyansa ang kongresista na masusolusyonan ang problema. Nakita natin na 37 years na subukan ng lahat ng iba, palpak. Hindi nagmura ang ating kuryente, hindi naging sapat ang ating supply. So kung gusto nating talaga na mura at sapat at reliable na kuryente, yun lang pong nuclear. Ang sama-sama po yung katangian. Likas na mura, likas na malinis, ngunit likas din na naaasahan. Sa ngayon, habang tinutugunan pa ang problema sa kuryente, pinayuhan naman ni Congressman Cojuangco ang publiko na magdoble ingat na lang din sa gitna ng matinding init. Sa panig ng Kamara, masusirin anya nilang tinututukan ang pagtugon sa sitwasyon ngayon. Ang problema po ang mga senior citizen natin dahil very prone to stroke po ang senior citizen. Huwag po kayong magpabilad sa araw. Doon po kayo sa lilim. Kung talagang sobra ng init, basahin nyo po ang katawan nyo. Mas maganda ng magpalamig kayo kaysa may stroke po kayo, magkasakit po kayo. Hinggil sa matinding init, isinusulong naman ni House Committee on Metro Manila Development Vice Chair Joel Chua ang pagbili ng mga LGU ng temperature devices na ipapakalibrate sa pag-asa para sa mas masusing monitoring ng sitwasyon ng mga lokal na pamahalaan. Habang si House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera naman, hinimok ang mga barangay health worker at mga opisyal ng barangay sa buong bansa na umalalay sa mga komunidad na lubhang apektado ng matinding init. Angelic, sa panig naman ng Department of Energy, talagang tinitiyak nila na masusi na rin nilang tinutugunan ang sitwasyon para naman hindi nga maperwisyo pa ang ating mga kababayan at sa mga puntong ito nga, Angelic, ay inaasahan din natin na talagang tuloy-tuloy yung pakikipagpulong din nila sa iba pang mga stakeholders para matugunan nga itong mga nararanasan ngayong suliranin sa ating kuryente sa bansa. Angelic? Okay, yes, Mela, sa problema natin sa energy supply, pinag-iisipan ba ng mga kongresista na ipatawag na rin ng DOE para matalakay ang isyong ito? Angelic, actually, bago mag-session break dito sa Kongreso ay ilang beses na rin nagkaroon ng pagdinig tungkol nga sa mga issue, sa problema sa kuryente nga sa bansa dahil na rin sa El Nino, inaasahan nga na itong sa electricity supply natin yung talagang isa sa mga maapektuhan. Pero kanina tinanong ko nga din kay Congressman Mark Cojuangco kung maghahain siya ng resolusyon o talagang isusulong niya ang pagpapatawag muli sa DOE para nga matalakay ulit yung issue sa gitna na rin ng mga hamon na kinaharap natin ngayon. Pero ang sinasabi niya sa kanya personally ay ang nakikita niya hindi na kasi kailangan muling ipatawag yung DOE kundi dapat ng agarang aksyon na talaga sa panahon ngayon. Pero Angelic, sa pagbabalik session nga ng Kongreso sa April 29, aabangan din natin kung ano yung magiging hakbang ng mga kongresista kung sila nga ay magkakaroon ng panibagong pagdinig nga tungkol nga dito sa issue sa kuryente. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Les Moras.